thank you for being here to gather in remembrance, to grieve our nation's loss, and draw strength from the heroism Americans demonstrated that day. September 11th reminds us that even in the darkest of times, American strength endures. And if attacked, we will immediately fight back. Inalaala sa Estados Unidos ang ika-24 na anibersaryo ng 9/11 kung saan 184 na kawani ng militar at mga sibilyan ang nasawi nang salpukin ng mga terorista gamit ang isang eroplano ang US Military Headquarters noong September 11, 2001. Dinaluhan ito mismo ni US President Donald Trump kasama si First Lady Melania Trump na nag-alay din ng bulaklak para sa mga Amerikanong nasawi sa isa sa mga itinuturing na pinakamalaking terrorist attack. On that fateful day, savage monsters attacked the very symbols of our civilization. Yet here in Virginia and in New York and in the skies over Pennsylvania, Americans did not hesitate. They stood on their feet and they showed the world that we will never yield, we will never bend, we will never give up, and our great American flag will never, ever fail. Sa Ground Zero sa Manhattan, binasa ng mga pamilya ang pangalan ng mga nasawi habang suot ang mga damit na may larawan ng kanilang mga mahal sa buhay na namatay sa World Trade Center. Kasabay nito, muling tiniyak ni Trump ang pagpapatuloy ng pamahalaan sa pakikipaglaban sa terorismo upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa bansa. In the years that followed, America's warriors avenged our fallen and sent an unmistakable message to every enemy around the world. If you attack the United States of America, we will hunt you down and we will find you. Go all over this sometimes magnificent earth. We will crush you without mercy and we will triumph without question. Nagkaroon din ng seremonya sa National September 11 Memorial and Museum sa New York kung saan may mga waterfall pools at mga pangalan ng mga nasawi sa dating kinatatayuan ng Twin Towers. Sa Shanksville, Pennsylvania, isinagawa ang pagbasa ng mga pangalan at paglalagay ng mga korona ng bulaklak para sa mga biktima ng Flight 93 na bumagsak matapos lumaban ang mga pasahero sa mga hijackers. Dumalo si Veterans Affairs Secretary Doug Collins sa nasabing seremonya. Ang pag-alaala sa anibersaryo ng 9/11 ay naganap kasabay ng tumitinding political tension sa bansa, kasunod ng pagkakapatay sa conservative political activist na si Charlie Kirk sa Utah. Samantala, pagkatapos ng seremonya sa Pentagon, nagtungo na si President Trump sa New York upang dumalo sa laban ng New York Yankees at Detroit Tigers na may pregame ceremony bilang paggunita sa 9/11. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.